Ako po si Maria Gracia Manal. I was hired in October of 1987. So that makes me almost 40 years here in Northfield. Nagsimula ako as accounting staff. Ngayon, ako ay accounting supervisor. Nung dumating ako, they have one chief accountant and yung staff si Miss Beth. So ako yung additional accounting staff. We are renting no, it's not only one, it's mga 3 units o 3 suites sa Benwar Building along Quezon Avenue, yung malapit sa Capital Medical Center. So, yun, nasa isang building kami, dun lang kami. Marami ng staff nun pero most of the time nasa field sila sa Bulacan. So, yun, I was a member of the finance team. Yun, most of the time nasa mesa lang. In charge ako sa liquidations during that time. Pero syempre ngayon, ino-oversee ko na yung buong accounting system. A college friend of mine contacted me because knowing that I don't have work yet. So, pinuntahan niya ako pa sa bahay nung yung aking college friend na sinasabi niya. Kasi parang churchmate niya or parang like that. Churchmate niya yung aming chief accountant before, si Miss Annalina Wakino. So, sinabi niya na mag-apply ako and then actually, itong si Miss Lenny ang palayo niya nino aming boss dati, former boss ko. Meron siyang friend din na nag-apply. Siyempre, kung ikaw gusto mo ang matanggap yung friend mo, di ba? Pero nakisabi niya kasi, taas kasi ng exam mo eh. So, ikaw ang pinili ko. Yun. Actually, isa yan sa reason kung why I accepted the parang may option ako na I accepted the position. Wala naman ako ibang option. Hindi, no. I was excited din dati kasi sabi ko, iba ito. Kasi knowing me naman na ang orientation ko, syempre business. I am a graduate of business administration, major in accountancy. So, wala akong ibang nalaman kundi tungkol sa business, on running a business, di ba? So, sabi ko, iba to. So, dito ko nalaman sa Northfield, may mga courses pala like social work course. Oo, so parang in a way na-open yung mind ko sa bagay-bagay, sa ibang mga bagay. Hindi lang dun sa kung ano yung pinurso ko, ganun. So, syempre, curious din ako. So, kwentuhan with the social workers, mga naging friends ko naman sila. So, yun. So, may mga nalalaman na ako na like social development, community development, yung papasok ka sa isang community. Came a time nga na inassign ako na magpunta ng area to collect. So, parang yun yung isang to break the monotony of from my work. Once a month, I go to the communities in the villages where Northfield served sa Bulacan. So, yun, iikot kami. Ikutin namin ni Kahaime, yung aming driver dati. Sumalangit nawa si Kahaime. O yun, iikutin namin lahat ng mga areas ng Laridel, Angat, Baliwag, maraming areas. So doon ko na nakabisa yung mga areas ng Bulacan, kumbaga. So yun, natutunan ko yung work nila aside from yung work sa mundo ko.
di syempre parang lumawak na rin yung pag-iisip mo. Lumawak yung understanding mo sa nangyayari, yung national situation, yung mga ganyan. Marami akong hindi makalimutan sa Northfield, lalo na sa ating president kay Miss Pangan. Yung mga sinasabi niyang mga coming out of your comfort zone, i-develop ka niya eh. Hindi yung, like for me, ayaw niya yung mga staff na yung nakatungo lang sa trabaho maghapon, ganun, katulad na yung mga accounting staff, gusto niya ang mga staff niya mga well-rounded na go out of your comfort zone, mga ganyan. Hindi ko rin makalimutan yung mag-a-assign na lang sila sa akin ng mga bagay-bagay na malayo sa trabaho ko. There was a time pinagawa ako ng 25-year milestone. Imagine that. Pinagsulat po kayo? Sulat and yung production. I mean with pictures. Sinaga akong magtingin ng, kasi nga ako daw ang may tawag, ano ba yung tawag ni Miss Pangan doon? Ako yung may institutional memory. Memory ba yung tawag doon? Basta institutional yung una eh. Sabi ko, sige na nga. Diyos ko, sabi ko, linya ko ba to? Ano ka ng mga picture, one-man band ako nun eh. Tapos, sinaga ko yun, ilang pages yun na susulat ka ng history ng Northfield. In a way na may art naman, yung pagkakasulat, yung mga ganyan. So far, okay naman. Kasi nung present, alam mo si Miss Pangan, napaka-hard to please niyan. Pag hindi niya nagustuhan, minsan, ihahagis na lang niya. Ganun. Pero, buti nun, Diyos ko, I was blessed. Buti nun, yung ginawa ko, alam mo yung ginawa ko, di syempre yung, ano ba tawag do, script? Oo, yung draft ng aking sinulat. Sabi ko, hala, very, very minimal yung ginawa niyang correction. Sabi ko, ito siguro sinasabing coming out of your comfort zone. Doon mo marirealize na meron ka palang, may mga ibang abilidad ka pala. Yung ganun. Napaka-minimal ng correction niya. Dumaan kay Miss Beth, dumaan kay Miss Nuki, dumaan kay Miss Pangan. Napaka-minimal. Tapos, nung pinagawa na niya yung production, natuwa naman ako. Parang kinilabutan ako. Kasi, pinanood nila yung, kumbaga sa pelikula, Rashes. Pinanood nila yung sa taas nila ni Miss Nuki. Hindi ko matanda ko sino. Pinanood nila yung production ko, kuno. Alam mo, na ano naman ako, na touch naman ako. Alam mo, pagkatapos nung tumayo si Miss Pangan, pumapalak. Sabi ko, parang kinilabutan naman ako doon. Sabi ko, ganun ba yung ginawa ko na please siya, na nagandahan siya? Yun lang. Yun lang ang mga hindi ko makalimutan. Siyempre, ang wish ko sa Northfield, sana makontinue pa rin, makontinue pa ng mas mahabang panahon yung pagtulong niya sa mga target beneficiaries niya. Masustain pa rin yun. Mayroon pa rin sanang mga donors na naniniwala. Of course, alam mo naman yung image ng Northfield. So, alam ko naman, convinced naman ako na talagang maraming naniniwala sa Northfield. So, yun, magkaroon ng sustainability. At sa mga staff naman, sana ma-develop ng staff yung, alam mo yun, yung, sana magkaroon pa, dumami pa yung mga staff na ano ba yung tawag ito? Mananatili sa Northfield, ma-develop nila yung pagmamahal sa Northfield, yung commitment, at malasakit. Sana may mga ganun pang staff. Kasi, nakikita mo naman, retirable na yung mga taong mga nagmamalasakit. So, sana, may mga papalit sana na ganun, maging ganun din yung attitude nila. Alam mo yon, yung malasakit sana nandun.
Ito. Ako si Grace at ito ang aking kwentong Norfield. Sige, tapos na tayo.